Ay mga sipag, breng araw po sa ating lahat. Sa video ito mga sipag, i-share ko dito kung paano maiwasan natin na magkaroon ng spam violation po mga sipag. So yun yung gagawa din ng content mga sipag yan, para maging aware po ang bawat isa, para hindi po magkaroon ng spam violation po mga sipag. Kasi nga po, mayroon po nagtanong sa atin dito, eto si Ma'am Juterin May. Shout out sa Ma'am Juterin May. Ang tanong nila mga sipag, Kuya Chris, ano yung mga dahilan bakit nagkaroon ng spam violation po? Salamat sa sagot. So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Juterin mga kasipag, para maging aware po ang bawat isa, para maiwasan po itong spam violation po mga sipag. So yan yung gagawin din ng content, kaya panoorin nyo itong video to hanggang dulo para malaman nyo po kung ano ba yung spam violation na yan, para maiwasan po natin yan. At para malaman nyo na yon, proceed na tayo. So proceed na tayo mga kasipag, dito po mga kasipag, isi-share ko po dyan dito kung ano ba yung mga spam violation na yan, para maging aware po tayo mga kasipag, para maiwasan po natin yung mga ganyang gawain po, para hindi po tayo magkaroon ng spam violation po mga kasipag, para hindi po maging not recommendable po ang ating Facebook profile account o ang ating Facebook page po mga kasipag. Kaya make sure nyo po na dapat nyo pong alamin itong isi-share ko sa inyo dito, para maging aware po kayo at maiwasan po itong ganitong gawain, para hindi magkaroon ng spam violation. So dito mga kasipag, babasahin ko na po sa inyo dito sa ating policy ni Facebook po mga kasipag, sa kanyang community standard po. So i-share ko po dito para mas maliwanagan po kayo. Babasahin po natin dito. I was warned for sending spam or harassing message on Facebook. Yan mga kasipag, it's again our community standards to spend spam or engage in harassing behavior. If you receive a warning that you were sending spam on Facebook, you may have. Yan mga kasipag, ito yung mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga spam violation po mga kasipag, lalo na yung mga talagang harassing comments o yung mga bad behavior po natin dito mga kasipag, yung mga nagko-comments tayo na hindi kagandahan po mga kasipag. Possible na magkakaroon tayo ng violation. So ito yung mga dahilan. Send friend request to people you don't know in real life. So possible na magkakaroon ka rin po ng spam violation po mga kasipag, kung ikaw po ay talagang napakarami mo na pong pinagsisend o add friend mga kasipag, dito sa ating Facebook account po mga kasipag. Ikaw po ay talagang nag-send friend request to many people na hindi mo po sila kilala. Yan mga kasipag, lalo na po nag-add friend ka, hindi naman po sila kilala. Pag once na napakadami ka dyan mga kasipag, umabot ka dyan, isang araw pa lang nakaabot ka ng 50 patas, 100 po mga kasipag, sunod-sunod pa ito, possible na mabigyan ka po dyan ng spam violation, at possible baka ikaw pa po ay hindi magagamit ang inyong Facebook account po mga kasipag. Temporary lock ang mangyayari po mga kasipag, o possible na ikaw po ay magkakaroon ng disable. So iwasan po natin dyan mga kasipag, na napakadami nating send friend request at hindi po natin ito makakilala mga kasipag, So hindi po natin ito talaga kamag-anak o dito sa ating Facebook account, hindi man lang ito, walang konektado tayo dito sa ating mga friends, hindi naman lang. So dahil nakita natin, add lang tayo ng add. So isa yan sa dahilan mga kasipag, kaya maiwasan po natin yan. So ito yung pangalawa, posted or shared something too quickly or too often in a short amount of time po mga kasipag. So ito yung sinasabi na nagpo-post tayo ng paulit-ulit na ganito pa rin ang pinopost natin na mga caption, message po mga kasipag, dito sa ating feed ng ating Facebook o page po mga kasipag, Pag once sa paulit-ulit, hinahide po yan ni Facebook, mga kasipag, o nire-remove po yan ni Facebook, at nagkakaroon tayo din ng mga violation na spam po mga kasipag, So yun, iwasan po natin, lalo naman yung magko-comments tayo ng paulit-ulit at napakadami, lalo dito sa mga nagla-live mga kasipag, So karamihan dyan ay paulit-ulit tayo at wala po itong duration, walang kinatagal ang ating pag-comments, at lalo pag ito ay paulit-ulit, magkakaroon ito ng spam violation po mga kasipag, Masakaling ma-restrict pa tayo, hindi po tayo makapag-post, hindi tayo makapag-add. Yan, gaya yan sa add friend. Then mga kasipag, send friend request na hindi mo naman ito kilala yan. So yung mga kasipag, baka magkaroon tayo ng restriction, hindi po tayo na makapag-add na, or dito sa mga comments na paulit-ulit, hindi na po tayo makapag-comments po mga kasipag, o baka aabutin tayo dyan na talaga ma-demonetize kung tayo ay monetize, or possible pa na tayo po ay ma-disable ang ating account pag paulit-ulit. Yan mga kasipag, yun yung pangalawa natin. Then yung pangatlo dito, tag or message people who are not your friends mga kasipag, nagtatag ka na hindi mo naman sila
friends o kakilala. Po mga kasipag, huwag po tayo basta-basta magtatag po mga kasipag. Pag once na walang konektado tayo dun sa mga tao na iyon, huwag basta-basta po mga kasipag. Possible na magkakaroon tayo dyan ng violation, spam violation po mga kasipag, at baka ma-restrict pa tayo dyan po mga kasipag, or magkaroon tayo ng violation dito sa disable po mga kasipag account. So iwasan po natin yung mga tagtag or mga message na hindi po natin kilala ha. So, hindi natin friends. So, wag po tayo basta-basta ganun mga kasipag. So, yung pangatlo natin ha. Then, yung pang-apat na nakalagay dito, send someone a message or link that may mark as unwell. So, mga kasipag, tayo po ay talaga nagbi-message ng mga link doon mga kasipag. At pag once na ito po ay namarkahan ng unwelcome, yan mga kasipag, si Facebook na mismo na ayaw niya ng mga ganong gawain po, mga link mga kasipag, lalo na yung napasobra tayo dyan po mga kasipag na gano'n na po yung activities natin. Possible na magkaroon ng spam violation or ma-restrict pa tayo dahil paulit-ulit mga kasipag na talagang ginagawa natin. Yan mga kasipag, talagang iba na ang policy po ni Facebook ngayon. So, iwasan nyo po yan mga kasipag, yung mga link na yan na nasobrahan dun sa mga group mga kasipag, pag once na mamarkahan yan unwelcome, mga kasipag, possible mabigyan ka dyan ng violation o ma-restrict ka dyan mga kasipag, o ma-demonetize ka kung ikaw po ay monetize, o baka ma-disable pa ang inyong account. So, mga kasipag, then yan yung pang-apat natin, then yung pang-lima dito mga kasipag, para maging aware lang po talaga kayo. Contact people for commercial purposes without their consent. Yun mga kasipag, nag-contact ka na about dito sa mga commercial purposes. Marami itong mga kasipag, yung talagang gusto magpa-ads, magpa-business mga kasipag, at walang permission po mga kasipag, sa mga content creator po mga kasipag. Talaga magkakaroon ka ng violation dyan. At kung gusto mo naman, talagang gusto magkaroon ng business or commercial purposes, ang gusto talaga, if you'd like to use Facebook for your business, you should create Facebook page. Gumawa ka po ng Facebook page po mga kasipag. Huwag na po tayo umasa sa ibang content creator na talagang ganito, about sa commercial purposes, about sa business. So dito na lang tayo sa ating mismong Facebook page na gumawa tayo, kaysa doon sa magano pa tayo ng iba pong dapat nating gagawin. Ayan mga kasipag, yung commercial purposes. So, yun mga kasipag. So, yan po yung masishare ko po dyan dito na talaga para maging aware po kayo about dito sa spam violation po at iba pa po mga kasipag. Hindi lang po sa spam violation, yung mga, lalo na po yung mga engage to engage, mga kasipag, F to F, napasobrahan tayo dyan, mga kasipag. Yung comments, clickbait, mga kasipag, na talaga naman, pag once na ma-detect, sobrang higpit na po ni Facebook ngayon po mga kasipag. Kaya iwasan po natin yung mga ganyang bagay po mga kasipag, yung talagang engage to engage na talagang ito po ay sinadya na talaga. Madedetect tayo na ganun talaga ang gawain natin sa groups, sa events po mga kasipag, iwasan po natin iyan. Kung gusto po natin tumagal dito sa ating pagbablog dito sa Facebook, hindi talaga biro dito sa Facebook mga kasipag, talagang napakahigpit na kasi nga naabuso nga sila, nagdadagdag na sila ng mga labag sa policy nila po mga kasipag, nabibigyan na tayo ng violation dito. Nagugulat na lang tayo po ay nagkakaroon na ng mga violation, restriction, o demonetize o disable po mga kasipag. Nakakalungkot. Maliit na nga ang sahod dito dahil hindi tayo famous, dahil walang magsisend na malaking stars, sa ads lang tayo na demonetize pa or na restrict or na disable pa. So maging aware po tayo mga kasipag, kasi nga si Facebook napagkahigpit. Yan, para madalawa ma-benefit sa inyong video, i-upload nyo rin po sa inyong YouTube yan mga kasipag, para dalawang beses nyo po mapapakinabangan, pagkakitaan yung mga content video nyo. Iwasan nyo lang yung mga labag sa policy nila, lalo na yung mga copyrighted music at unoriginal content. So original content po mga kasipag. So yan po yung masishare ko sa inyo din mga kasipag, sana po meron ka natutunan at sana po meron ka intindihan at sana po nakatulong. At kung nagustuhan ng video mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Quickers TV po mga kasipag. Kung hindi pa po ikaw ay nakasubscribe, pasubscribe naman po mga kasipag. At sama nyo na rin po ang ating Facebook page po mga kasipag na Quickers TV din po mga kasipag. Marami din po kayo matutunan doon. At pindutin nyo na rin po ang notification button para mas detailed ka sa aking mga bagong videos upload. At kung meron ka suggestion at katanungan mga kasipag, mag-comment down below sa dyan sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating makaya. At huwag na rin po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa manood. Have a nice day and God bless all.